Ang sagot ay hindi nasa Maynila. Ang sagot ay nasa nakaraan, at naramdaman ni Marikit na kailangan niyang hanapin ito kung saan siya natagpuan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lumang simbahan ng bayan ng Sta. Monica, ang lugar kung saan sinabi ni Aling Nena na iniwan siya 20 taon na ang nakalipas. Sa loob ng madilim at amoy kandelang opisina ng parokya, sa tulong ng isang matandang sakristan, binuklat niya ang mga malalaki at maalikabok na libro ng mga lumang talaan. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, isang pangalan, isang petsa, kahit anong senyales. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, sa isang libro ng mga donasyon, may isang pangalan na tumalon sa pahina at parang sumaksak sa kanyang puso. Eduardo Salcedo. Isang malaking donasyon para sa pagpapaayos ng bubong ng simbahan. Ang petsa, 2 araw matapos siyang iwan doon. Ang kapatid ng kanyang ama. Ang kanyang tiyuhin. Bakit ito magbibigay ng malaking donasyon sa isang maliit na simbahan na malayo sa Maynila, sa mismong mga araw ng trahedya ng kanilang pamilya? Isang malamig na pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na. Ito na ang simula ng kasagutan. Habang nakatitig siya sa nakasulat na pangalan, isang anino ang tumabon sa pahina. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatayo sa may pintuan ng opisina, hinihingal at pawis, ay si Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng pagod, pagsisisi at isang desperadong pag-asa. Sa isang iglap, ang lahat ng galit sa puso ni Marikit ay napalitan ng pamilyar na sakit. Dahan-dahang lumapit si Miguel, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Hindi siya nagsalita. Sa halip, maingat niyang inilapag sa ibabaw ng lamesa ang isang luma at manipis na kwaderno. Isang diary. Marikit, basag ang boses na sabi niya. Patawarin mo ako. Ang 3 salitang iyon ay mas mabigat kaysa sa 1,000 paliwanag. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito, ang totoo at malalim na pagsisisi. Tumingin si Marikit mula sa mga mata ni Miguel patungo sa diary. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ng isang lalaking hindi niya nakilala, ngunit ang dugo nito ay nananalaytay sa kanya. Ang kanyang ama. Binasa niya ang tungkol sa pagtataksil, ang sakit, ang hinala sa sarili nitong kapatid. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Naniwala ako sa kasinungalingan, halos pabulong na sabi ni Miguel. Naniwala ako dahil duwag ako. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sa'yo. Hindi sumagot si Marikit. Sa halip, itinuro niya ang pangalan sa libro ng donasyon. Eduardo Salcedo. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na sila ng landas na tinatahak. Hindi na ito tungkol sa De Villa laban sa Salcedo. Ito ay tungkol sa katotohanan laban sa kasinungalingan. Ang sala ng mansyon ng mga De Villa ay malamig at tahimik na parang isang libingan. Nakaupo si Don Ricardo sa kanyang silya, ang mukha ay hindi mabasa. Sa tapat niya ay si Eduardo Salcedo, na dumating dahil sa isang paanyaya para sa isang iimportanteng usapang pangnegosyo. Pumasok si Miguel sa silid, kasunod si Marikit. Ang pagbabago sa kanya ay kapansin-pansin. Wala na ang babaeng taga-probinsya na nahihiya. Ang babaeng nakatayo ngayon ay may bigat at lakas sa kanyang tindig. Ang babaeng ito ay si Angela Salcedo. Tito Eduardo, bati ni Miguel, ang boses ay kalmado ngunit matigas. May mga alaala dito na gusto naming ibahagi sa iyo. Inilapag niya ang diary ni Don Alberto sa mesa. Nawala ang ngiti sa mukha ni Eduardo. Ano ng kalokohan ito? Hindi ito kalokohan, sabi ni Marikit, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng mga taong ito ng may buong otoridad. Ito ang boses ng kapatid mo. Ang tatay ko. Binasa ni Miguel ang mga susing talata mula sa diary. Sa bawat salita, lalong namumutla si Eduardo. Mga kasinungalingan. Gawa-gawa niyo lang yan, sigaw ni Eduardo, tumayo at itinuro si Marikit. Ginagamit ng babaeng ito ang pangalan ng mga Salcedo para sirain kayo. Hindi, isang boses ang pumutol sa kanya. Lahat sila ay napalingon kay Don Ricardo. Dahan-dahan itong tumayo. Tumingin ito hindi kay Eduardo, kundi kay Miguel at Marikit. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Miguel, kahihiyan. Ako naging bahagi ako niyan, mahinang pag-amin ni Don Ricardo. Ginamit ko ang impormasyon mula kay Eduardo para pabagsakin ang kumpanya ng ama mo. Dahil sa inggit.
Dahil sa pride. Ngunit ang pagkawala mo wala akong kinalaman dyan. Tumingin siya kay Eduardo. Pero alam kong siya ang may gawa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Si Eduardo ay parang lobong na ubusan ng hangin. Napaluhod ito, talunan at bigo. Habang kinukuha ng mga pulis si Eduardo, lumapit si Don Ricardo kay Marikit. Yumuko ito ng bahagya. Patawad, Hija. Sa lahat ng kasalanan ko sa pamilya mo at sayo. Walang salitang lumabas kay Marikit. Tumango lang siya, isang tango na nagsasabing ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ito na ang simula. Ilang buwan ang lumipas. Ang araw ay muling papalubog sa dalampasigan ng San Felipe. Ang langit ay muling kulay kahel. Nakaupo si Marikit sa buhanginan, pinapanood ang mga alon na humahalik sa pampang. Nahanap na niya ang hustisya. Nagsimula na siyang gamitin ang natitirang yaman ng mga Salcedo para tulungan ang mga mangingisda sa kanilang bayan. Nahanap na niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pag-upo ni Miguel sa tabi niya. Tahimik lang sila ng ilang sandali, pinakikinggan ang musika ng dagat. Marikit, basag ni Miguel sa katahimikan. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init ay pamilyar at puno ng kapayapaan. Naaalala mo ba ang sinabi ko noon, tanong niya. Na isang bahagi ng puso ko ang maiiwan dito sa San Felipe. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Nagsinungaling ako. Hindi lang isang bahagi. Ang buong puso ko ay narito na. Kasama mo. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na perla sa gitna. Hindi ito si Miguel de Villa na nagtatanong kay Angela Salcedo. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito ay si Miguel lang na nagmamahal kay Marikit. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng puso. Lumuhod siya sa buhanginan. Pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha na pumatak sa mga mata ni Marikit ngayon ay hindi na dahil sa sakit o kahihiyan. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahang buo at totoo. Tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya, sa dagat kung saan nagsimula ang lahat, at sa hinaharap na naghihintay sa kanila. Umiti siya, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang paglapit mo sa akin. Ang pagpunta mo sa Maynila. Ang eksena sa party, tuloy-tuloy na sabi ni Miguel, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Bahagi ba yan lahat ng plano para makapaghiganti ang mga Salcedo sa pamilya ko? Ginagamit mo lang ba ako? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Pagkakanulo. Iyon ang pangalan ng yelong bumabalot sa boses nito. Ang lalaking nangako sa kanya sa ilalim ng papalubog na araw, ang lalaking nagsabing maiiwan ang puso nito sa San Felipe, ay ang siya ring lalaking dumudurog ngayon sa puso niya. Hindi. Halos hindi na lumabas ang boses ni Marikit. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Miguel, paano mo nasasabi yan? Nagtitiwala ka ba talaga sa akin? Isang mahabang katahimikan. At sa katahimikang iyon, narinig ni Marikit ang kanyang sagot. Hindi ko na alam, malamig na sabi ni Miguel. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Iyon na iyon. Iyon ang huling salita na bumasag sa lahat ng natitira sa kanya. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Walang salitang namutawi, ibinaba niya ang tawag. Nabitawan niya ang cellphone sa buhanginan. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na parang hindi na siya makahinga. Tumingin siya sa kanyang braso, sa pulseras na gawa sa sigay na ibinigay ni Miguel. Ang simbolo ng kanilang simple at totoong simula ay isa na ngayong simbolo ng isang masakit na kasinungalingan. Dahan-dahan, kinalas niya ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak niya ang maliliit na sigay. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, ang alaala ng pag-asa, ngiti at mga pangarap. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ito sa dagat. Nakita niya itong lumubog, nawala sa ilalim ng madilim na tubig, gaya ng pag-ibig na inakala niyang totoo. Napaluhod siya sa buhanginan, ang mga balikat ay nanginginig. Umiyak siya ng umiyak, ang mga hikbi ay sinasabayan ng ugong ng mga alon. Para siyang isang batang nawawala, walang direksyon, walang pag-asa. Ngunit habang naubos ang kanyang mga luha,
at habang ang langit ay tuluyang nilamon ng dilim, isang bagong damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang pagkatao. Isang damdaming hindi niya pa naramdaman dati. Galit. Determinasyon. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya sa karimlan ng dagat. Hindi na siya iiyak para kay Miguel de Villa. Hindi na siya magiging ang kaawa-awang Marikit. Kung siya nga ay isang Salcedo, hahanapin niya ang kahulugan yon. Aalamin niya ang katotohanan sa likod ng lahat ng kasinungalingan, hindi para kay Miguel, hindi para sa kahit kanino, kundi para sa sarili niya. Ang mga salitang binitawan niya kay Marikit sa telepono ay bumabalik-balik sa isip ni Miguel na parang isang sirang plaka. Ang malamig at walang kaluluwa niyang boses. Ang nasasaktang katahimikan ni Marikit bago nito ibaba ang tawag. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang totoo, hindi niya pinaniwalaan ang sarili niyang mga salita. Pagkatapos ng tawag na iyon, walang kasiyahan o kapanatagan siyang naramdaman. Ang tanging naroon ay isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang bigat na halos hindi niya kayang buhatin. Tinitigan niya ang mga peking dokumento na ibinigay ng kanyang ama, ang mga email, ang mga bank statement na nagpapakitang may nagpopondo sa mga Salcedo. Masyadong perpekto. Masyadong malinis. Masyadong madaling paniwalaan. At doon niya napagtanto, ang kanyang ama ay hindi nag-aalala. Ang kanyang ama ay natatakot. At ang mga taong natatakot ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at palihim na umalis ng mansyon. Sinunod niya ang address mula sa misteryosong text message. Dinala siya nito sa isang luma at halos abandonadong gusali sa eskolta. Sa ikalawang palapag, sa isang pinto na may kupas na tansong plaka na may nakasulat na Sandoval Dagli Office, huminto siya. Kumatok siya ng 3 beses. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at makapal ang salamin ang nagbukas ng pinto. Ang opisina sa loob ay masikip at puno ng mga nagtataasang tumpok ng mga maalikabok na dokumento. Amoy lumang papel at nalimutang mga kwento. Sino ka? Tanong ng matanda, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Miguel de Villa po, sagot niya. Nakatanggap po ako ng text. Napabuntong hininga ang matanda, na para bang isang mabigat na pasanin ang nabawa sa kanya. Pinapasok siya nito at isinara ang pinto. Ako si Attorney Sandoval. Ako ang dating abogado ng pamilya Salcedo. Umupo si Miguel sa isang upuang katad na luma na ang kulay. Bakit po ninyo ako pinapunta dito? Dahil may utang ako sa mga Salcedo. Isang utang na 20 taon ko nang hindi binabayaran, malungkot na sabi ng abogado. Nang bumagsak ang negosyo nila at nawala si Angela, pinagbantaan ang buhay ko para manahimik. Ngunit nang marinig ko ang nangyari sa party ninyo, alam kong hindi na kaya ng konsensya ko. Kailangan mong malaman ang totoo, hindi para sa ama mo, kundi para sa batang iyon. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Miguel. Para ba talaga sa kanya kaya ka nandito? Para sa kanya, walang pag-aalinlang ang sagot ni Miguel. Tumango si Attorney Sandoval. May kinuha siyang isang maliit na bowl mula sa ilalim ng kanyang mesa. Mula roon, inilabas niya ang isang luma at manipis na kwaderno, isang diary. Ito ang diary ni Don Alberto, ang ama ni Angela, sabi nito, maingat na binubuklat ang mga marurupok na pahina. Sa mga huling linggo bago ang trahedya, nagsimula siyang maghinala sa isang tao. Isang taong malapit sa kanya, na pinagkakatiwalaan niya ng buo. Binasa ng abogado ang isang talata mula sa diary, ang boses nito ay nanginginig. Pinagtataksilan ako ng sarili kong dugo. Nararamdaman ko. Si Eduardo. Ang kapatid ko. May ginagawa siyang mga transaksyon sa likod ko, nakikipag-ugnayan sa ating mga kalaban. May balak siyang sirain ako. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Miguel. Ang kapatid niya. Sabi ng abogado. Si Eduardo Salcedo. Puno ng inggit at kasakiman. Siya ang nagbenta ng mga sikreto ng kumpanya sa mga kalaban nila, kasama na ang ama mo, si Don Ricardo. Ang ama mo ay naging kasangkapan lang para pabagsakin ang Salcedo Group, pero si Eduardo ang maihawak ng patalim. Hindi makahinga si Miguel. Pero ang pagkawala ni Marikit ni Angela? Nang malaman ni Don Alberto ang kataksilan, kinompronta niya si Eduardo. Nagkaroon ng malaking gulo.
Kinabukasan, nawala si Angela. Ang teorya ko, si Eduardo ang kumuha sa bata. Itinago niya ito para hindi na makabangon pa ang kanyang kuya, para masolo niya ang anumang matitira sa yaman ng pamilya. Ang totoong pumatay sa pamilya Salcedo ay isang Salcedo rin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bigat sa dibdib ni Miguel ay napalitan ng isang matinding sakit. Ang sakit ng katotohanan. At ang sakit ng pagsisisi. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan. Sinaktan niya ang isang inosenteng babae. Si Marikit, na ang buong buhay ay isang trahedyang idinulot ng kasakiman ng iba, ay muli niyang sinaktan dahil sa sarili niyang kahangalan. Nasaan po ang mga ebidensya? Ang diary, nanginginig na tanong ni Miguel. Nasa iyo na, sabi ng abogado, isinara ang diary at ibinigay ito kay Miguel. Gamitin mo yan para bigyan ng hustisya si Angela. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Miguel. Nagpasalamat siya sa abogado at halos takbuhin niya ang palabas ng gusali. Habang nagmamaneho siya, walang laman ang isip niya kundi ang mukha ni Marikit. Ang mga mata nitong puno ng sakit sa huli nilang pag-uusap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Kailangan niyang ayusin ang lahat ng nasira niya. Nagmakaawa siya sa langit na sana hindi pa huli ang lahat. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa San Felipe. Ang puso niya ay pinaghalong pag-asa at takot. Pagdating niya sa pamilyar na palengke sa tabi ng dagat, agad niyang hinanap ang pwesto ni Marikit. Ngunit wala ito roon. Lumapit siya sa isang matandang tindera na nakangiting bumati sa kanya noon. Manang, si Marikit po. Nasaan po siya, nagmamadaling tanong niya. Nawala ang ngiti sa mukha ng matanda. Ay, iho, sabi nito, may lungkot sa boses. Umalis sila ni Aling Nena kahapon. Walang nakakaalam kung saan nagpunta. Sa isang iglap, tila may sumapi kay Aling Nena. Itinuro niya si Don Ricardo. Hindi siya basura, inulit niya, ang boses ay nanginginig ngunit malakas na umalinggaw sa buong ballroom. Isa siyang Salcedo. Ang nawawalang anak ng kaaway mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Huminto ang musika. Huminto ang mga bulungan. Maging ang paghinga ng mga tao ay tila huminto. Ang tanging maririnig ay ang hikbi ni Marikit. Dahan-dahan, lahat ng ulo ay lumingon mula kay Marikit patungo kay Don Ricardo. Nakatayo itong parang isang estatwa, ang mukha ay nawala ng lahat ng kulay. Ang hawak nitong kopita ay nalaglag mula sa nanginginig niyang kamay at nabasag sa sahig. Sa gitna ng katahimikan na parang tunog ng kamatayan, narinig ng lahat ang pabulong niyang mga salitang puno ng takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Impossible. Angela Salcedo. Ang pagsabog ay hindi isang malakas na ingay. Ito ay isang biglaang katahimikan. Para kay Miguel, ang katahimikang iyon ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Aling Nena. Ang musika ay patay. Ang bulungan ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso at ang tunog ng nabasag na kopita ng kanyang ama sa sahig na marmol. Ang isip niya ay isang malaking gulo, ang mukha ng kanyang ama na puno ng takot, isang emosyong hindi niya kailanman nakita dito, at ang mukha ni Marikit na basang-basa sa luha, puno ng kahihiyan at pagkalito. Ang unang instinct niya ay puntahan si Marikit. Ngunit bago pa siya makahakbang, dalawang security guard na ang umaalalay sa kanyang ama na tila nawala ng lakas sa mga tuhod. Hinila siya ng mga ito palayo sa entablado, palayo sa mga matang mapanghusga. Marikit, sigaw ni Miguel, hinawi ang mga taong nakaharang sa daan. Ngunit wala na siya. Wala na rin si Aling Nena. Naglaho silang parang bula sa gitna ng kaguluhan. Ang party ay natapos sa isang iglap. Ang mga bisita ay nagmamadaling umalis, nag-iiwan ng mga bulungan na parang lason na kumakalat sa hangin. Salcedo. Buhay pa pala. Ang anak di. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga De Villa ay ang pinakatahimik at pinakamabigat sa buong buhay ni Miguel. Si Don Ricardo ay nakaupo sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana, ang mukha ay matigas na parang bato, ngunit ang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod ay nanginginig. Pagkapasok nila sa malaking pinto ng mansyon, hinarap siya ng kanyang ama. Ang takot kanina sa mukha nito ay napalitan na ng galit, isang malamig at mapanganib na galit.
Mula ngayon, sabi ni Don Ricardo, ang bawat salita ay may diin, ipinagbabawal ko nang makipagkita ka sa babaeng iyon. Naririnig mo ba ako? Kakalimutan mo siya. Pero pa. Walang pero-pero, sigaw ni Don Ricardo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang anino ng desperasyon sa mga mata nito. Hindi mo naiintindihan, Miguel. Ang babaeng iyon ay hindi lang basta-bastang babae. Isa siyang Salcedo. Isa siyang sumpa. Laso ng dala ng pangalan na iyan sa pamilya natin. Anong sumpa? Anong lason? Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa akin, giit ni Miguel. Utang ko sa kanya ang isang paliwanag. Inimbitahan ko siya sa impyernong ito at hinayaan ko siyang mapahiya sa harap ng lahat. Ang tanging utang mo ay sa pamilyang ito, matigas na sagot ng kanyang ama. Ang alitan sa pagitan ng De Villa at Salcedo ay kasinlalim ng dugo. Manatili kang malapit sa kanya at sisirain kanya. Sisirain niya tayong lahat. Tapos ang usapan. Tumalikod si Don Ricardo at naglakad paakyat sa hagdan, iniwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng malawak na foyer, gulong-gulo ang isip. Hindi siya nakinig. Sa gabing iyon, tinakasan niya ang sarili nilang bahay. Nagmaneho siya papunta sa hotel kung saan niya ipinatuloy si Marikit at Aling Nena. Ngunit huli na siya. Sorry po, sir, sabi ng receptionist. Nag-check out na po sila halos isang oras na ang nakalipas. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Marikit, ngunit hindi na ito matawagan. Nakapatay. Isinara na nito ang pinto sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Sa loob ng sumunod na 2 araw, para siyang isang bilanggo sa sarili niyang bahay. Pero hindi siya tumigil. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, pumasok siya sa library ng kanyang ama, isang lugar na puno ng mga lihim. Sa ilalim ng isang lumang bowl, nakakita siya ng isang album ng mga lumang newspaper clippings. Salcedo Group biglang bumagsak. Tragedya bumalot din si pamilyang Salcedo. Angela Salcedo, nag-iisang tagapagmana, nawawala. Ang mga headline ay nagbigay sa kanya ng pangingilabot. May mali. May isang piraso ng kwento na hindi sinasabi sa kanya. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa isang coffee shop para makahinga, nilapitan siya ng taong hindi niya inaasahan, si Beatrice. Wala na ang mapagmataas na ekspresyon nito. Ang mukha niya ay seryoso, may bahid ng pag-aalala. Miguel, alam kong galit ka sa akin, panimula niya. Pero makinig ka. Hindi ito simpleng away ng mga mayayaman. Ang ginawa mo ang pagdala sa isang Salcedo sa teritoryo ng mga De Villa, mas delikado iyan kaysa sa inaakala mo. Lumayo ka na sa kanya habang may pagkakataon ka pa. Tumingin si Miguel sa kanya, naguguluhan. Bakit mo sinasabi sa akin to? Dahil ayokong makita kang masira, sagot ni Beatrice, bago tumayo at umalis, iniwan si Miguel na mas lalong maraming tanong. Pag-uwi niya, habang nakatulala sa kanyang kwarto, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Wala itong pangalan. Isang address lang sa isang lumang distrito sa Maynila at isang maikling mensahe. Kung gusto mong malaman ang totoo para kay Marikit, pumunta ka dito. Mag-isa. Ang pagbabalik sa San Felipe ay parang paggising mula sa isang masamang panaginip para lamang matuklasan na ang totoong mundo ay naging isang bangungot na rin. Ang pamilyar na amoy ng dagat na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nagbago. Ngayon, ang alat ng hangin ay parang dumadampi sa sariwa niyang mga sugat. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, umupo si Aling Nena at ikinuwento ang lahat ng kanyang nalalaman na hindi rin pala ganoon karami. Nakita lang daw siya nito, isang sanggol na umiiyak sa gilid ng simbahan sa kalapit na bayan, may nakasabit na isang maliit na kwintas na may nakaukit na pangalang P. Angela Salcedo. May mga usap-usapan noon tungkol sa isang mayamang pamilya na nabankrupt at nagkawatak-watak, ngunit dahil sa takot, hindi na siya nagtanong pa. Itinuring na lang niya itong isang biyaya mula sa langit at pinalaki ng buong pagmamahal. Patawarin mo ako, anak, umiiyak na sabi ni Aling Nena. Natakot ako. Natakot akong bawiin kanila sa akin. Niyakap ni Marikit ang kanyang ina. Walang galit sa puso niya, tanging isang malawak at nakalulunod na pagkalito. Angela Salcedo. Ang pangalan ay parang damit ng ibang tao. Hindi niya alam kung paano ito isusuot. Pero sa kabila ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na pinanghahawakan niya,
isang sinulid ng pag-asa, si Miguel. Hindi pa ito tumatawag. Alam niyang magulo rin ang isip nito. Pero nagtitiwala siya. Nagtitiwala siyang sa huli mananaig ang pagmamahal nila. Sa bawat pagdaan ng oras, ang munting pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unting nilalamon ng kaba. Bawat tunog ng cellphone sa kapitbahay ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bakit hindi pa siya tumatawag? Galit ba siya? Nandidiri ba siya sa pagkatao niya? Sa ikatlong araw, habang nakaupo siya sa dalampasigan at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Ngunit alam niya. Alam niyang si Miguel iyon. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Miguel. Marikit. Ang boses nito. Hindi ito ang boses na naaalala niya, ang boses na malambing at puno ng pag-aalala. Ang boses na narinig niya ngayon ay malamig. Walang emosyon. Puno ng isang bagay na hindi niya makilala, isang bagay na parang yelo. Kumusta ka? Mahinang tanong ni Marikit, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Hindi sumagot si Miguel sa tanong niya. Sa halip, isang tanong din ang ibinato nito pabalik, isang tanong na parang isang matulis na patalim. Totoo ba, Marikit? Mula sa simula, plinano niyo ba to ng mga kamag-anak mo? Napatigil sa paghinga si Marikit. Anong ibig mong sabihin? Tungkulin mo yon, mariing sagot ng kanyang ama. Pag-ibig. That's for the movies. Ang mahalaga ay ang legacy. Magkikita kayo bukas para sa isang hapunan. Huwag mo akong bibigin. Hindi na hinintay ni Don Ricardo ang sagot niya. Tumalikod na ito at lumabas, iniwan si Miguel sa nakakabinging katahimikan. Tungkulin. Legacy. Paulit-ulit na salita na parang kadenang nakapulupot sa kanyang lig. Kinabukasan, sa isang mamahaling restaurant, kung saan ang presyo ng isang baso ng tubig ay katumbas na ng isang linggong kita ni Marikit, hinarap niya si Beatrice Montenegro. Maganda ito, matalino at diretso kung magsalita. Let's not pretend this is about romance, Miguel, sabi nito habang hinihiwa ang kanyang steak. Our families need this merger. If my company is struggling and your father wants to expand, it's a perfect transaction. Napatingin si Miguel sa babaeng nasa harapan niya. Perpekto ang ayos. Perpekto ang pananalita. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Walang buhay. Walang init. Naalala niya ang mga mata ni Marikit, puno ng hiya, pero nang tumitig sa kanya, puno ng pag-asa. Paano kung ayoko? Biglang tanong ni Miguel. Napatigil si Beatrice at tumingin sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. You have no choice. Neither do I. We are born to serve our family's ambitions, not our own hearts. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Miguel. Sapat na. Pagod na siyang maging sunod-sunuran. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanyang study. Umupo siya sa dilim, pinagmasdan muli ang litrato ng San Felipe. Pagkatapos, may kung anong lakas na nag-udyok sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang numero ni Marikit na minemorya niya. Ilang beses itong nag-ring. Sa bawat pag-ring, parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. Aalisin na sana niya nang biglang may sumagot. Hello. Ang boses na iyon. Ang mahinang boses na iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Napapikit siya. Marikit, halos pabulong niyang sabi. Miguel. Halata ang gulat sa boses nito. Bakit ka napatawag? Naaalala mo pa ako, nakangiting sabi ni Miguel, parang nabunutan ng tinik. Naman. Kumusta ka na? Sa simpleng tanong na iyon, parang gumuho lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Gusto niyang sabihin na hindi siya okay, na nalulunod siya, na gusto niyang bumalik sa San Felipe. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Sa halip, isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideya na delikado, magulo, at tiyak na ikagagalit ng kanyang ama. Ngunit ito lang ang paraan para muli siyang makahinga. Marikit, sabi niya, puno ng determinasyon. May party ang kumpanya namin sa Sabado. Ang anniversary. Gusto kong pumunta ka. Gusto kitang makita ulit. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya.
Pagkatapos, ang mahinang boses nito. Miguel, hindi ako bagay dyan. Taga-dagat lang ako. Hindi ko alam ang mundo mo. Turuan mo akong mahalin ang mundo mo, tuturuan kitang maintindihan ang mundo ko, mabilis na sagot ni Miguel. Please, Marikit. Kahit isang gabi lang. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito, ang pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na parang habang buhay, narinig niya ang salitang pinakahihintay niya. Sage. Pagkababa niya ng telepono, napasandal si Miguel sa kanyang upuan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Ngunit kasabay ng kaligayahang iyon ay ang paggapang ng kaba sa kanyang dibdib. Inimbitahan niya ang isang alon sa isang mundo ng mga pating. Nagsindi siya ng isang pusporo at ngayon maghihintay na lang siya sa pagsabog. Para kay Marikit, ang pagpasok sa Grand Ballroom ng De Villa Tower ay parang pagpasok sa isang panaginip. Ang sahig na marmol ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa libo-libong ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier na nakabitin sa kisam. Ang hangin ay malamig at mabango, at ang marahan na tunog ng violin ay humahalo sa bulungan ng mga taong nakasuot ng mga damit na mas mahal pa siguro sa buong bahay nila sa San Felipe. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Miguel. Ang hiniram niyang asul na bestida, na sa tingin ni Aling Nena ay parang pangprinsesa, ay tila naging basahan sa gitna ng mga kumikinang na gown at alahas. Si Aling Nena, na pinilit ni Miguel na isama para hindi siya malungkot, ay nasa isang sulok, mas piniling pagmasdan na lang ang lahat mula sa malayo. Sino ba naman ako dito? Bulong ni Marikit sa sarili, habang naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa paligid. Isang tinderang naligaw. You are the most beautiful woman here, bulong ni Miguel sa kanyang tainga, na para bang nabasa nito ang kanyang isip. Hinawakan nito ang kanyang kamay at pinisil ito ng marahan. Huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga, nandito ka. Kasama ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Ngumiti siya kay Miguel, isang pilit na ngiti at sinubukang i-enjoy ang gabi. Inilibot siya ni Miguel, ipinakilala sa ilang mga kasosyo sa negosyo na tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ngumingiti lang si Marikit at tumatango, hinahayaan si Miguel na magsalita para sa kanya. Pero alam niyang hindi magtatagal ang kapayapaan. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya ang isang babaeng matangkad at elegante na papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Siya si Beatrice Montenegro. Alam ni Marikit dahil itinuro na siya ni Miguel kanina. Miguel, darling, sabi ni Beatrice, ang boses ay matamis pero ang mga mata ay matalim. Hindi mo man lang ako ipapakilala sa iyong bisita. Beatrice, this is Marikit Reyes, formal na sabi ni Miguel. Marikit, this is Beatrice Montenegro. Ngumiti si Marikit at inilahad ang kamay, ngunit tinitigan lang ito ni Beatrice. Isang Reyes? Hindi pamilyar ang apelyido, sabi nito, na may bahid ng pang-insulto. Galing siya sa San Felipe, sagot ni Miguel, ramdam na ang tensyon. Oh, a simple girl from the province. How charming. Ngumiti si Beatrice, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bigla, na para bang hindi sinasadya, natabig nito ang hawak nitong baso ng red wine. Ang malamig at mapulang likido ay tumapon lahat sa dibdib ng bestida ni Marikit. Oh, in my God. I'm so sorry, sabi ni Beatrice, ngunit ang tono niya ay puno ng kasiyahan. Ang lampa ko naman. Tingnan mo ang nangyari sa damit mo. Naramdaman ni Marikit ang pag-init ng kanyang buong mukha. Ang mansa ay parang isang malaking marka ng kahihiyan sa kanyang katawan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nila. Miguel, tulungan mo ako, hindi na natapos ni Marikit ang sasabihin niya. Hindi mo kailangang magpanggap, putol ni Beatrice, at ngayon, nawala na ang lahat ng pagkukunwari sa boses nito. Ang bawat salita ay parang latigo. Alam naming lahat kung ano ang ginagawa mo dito. Isa kang manggagamit. Isang ahas na umaakyat para lang makatakas sa kahirapan. Tumingin si Marikit kay Miguel, naghahanap ng tulong, ngunit bago pa man makapagsalita si Miguel, nagpatuloy si Beatrice. Akala mo maluloko mo si Miguel sa paawa-awa mo. Sa pagpapanggap mong inosente. Pera lang niya ang habol mo. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang presyo mo para layuan mo na siya?
Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Marikit ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak mula sa kanyang mga mata. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, puno ng panghusga at pagkutya. Tama din eh. Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Galing ito sa likuran niya. Si Aling Nena. Mabilis na lumapit si Aling Nena, ang mukha ay namumula sa galit, ang mga mata ay nag-aapoy. Itinulak niya si Beatrice palayo kay Marikit. Huwag ninyong bastusin ang anak ko. Wala kayong karapatan. At sino ka naman? Ang ina ng magnanakaw na ito, tumawang sabi ni Beatrice. Hindi siya magnanakaw. At hindi siya basura, sigaw ni Aling Nena, ang luha ay bumuhos na rin sa kanyang mga mata. Napatingin siya sa paligid, sa lahat ng mayayamang mukha, hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa isang tao sa entablado, kay Don Ricardo de Villa, na nanonood lang sa buong eksena. Magnanakaw. Sinungaling. Ang sigaw na iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Marikit, sapat na para mapahinto ang lahat ng ingay sa maliit na palengke ng San Felipe. Napayuko siya, naramdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi habang ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Sa sahig na sementong basa at malansa, nakakalat ang 2 pirasong galunggong na ibinato ng babaeng sosyal na nakatayo sa kanyang harapan. Ang perang dapat sana ipambili niya ng gamot ni Aling Nena ay kulang pa. Ito na lang sana ang pag-asa niya para sa araw na ito. Bakit po, ma'am? Halos pabulong na tanong ni Marikit habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakapit sa gilid ng kanyang bilao. Tama naman po ang sukli ko sa inyo. Huwag mo akong lokohin, bulyo ng babae, tinuturo ang isdang nasa sahig. Sinamantala mo dahil hindi ako pamilyar dito. Sa Maynila, hindi ganito ang presyo nito. Naramdaman ni Marikit ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Isang butil ng luha ang nagbadyang pumatak, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi sa harap ng lahat ng taong nakatingin sa kanya, na para bang isa siyang kriminal. Ang kailangan niya ay maibenta ang kanyang mga isda, hindi ang gumawa ng eksena. Pasensya na po, Ma'am D. Anya sa mahinang boses, handa nang pulutin ang isda at ibalik na lang ang bayad para matapos na ang gulo. Anong problema dito? Isang malalim at kalmadong boses ng lalaki ang pumagitna sa kanila. Napalingon si Marikit. Isang lalaking hindi pamilyar sa lugar na iyon. Matangkad, nakasuot ng simpleng puting polo shirt at khaki shorts, ngunit kahit sa simpleng kasuotan, bakas ang pagiging dayo nito, isang taong mula sa ibang mundo. Mula sa lungsod. Sir, itong babaeng ito, niloloko ako, sumbong ng babae, nag-iba agad ang tono. Dahan-dahang lumuhod ang lalaki at pinulot ang isang piraso ng isda. Sinuri niya ito sa katumingin sa babae ng may bahagyang ngiti. Ale, sa pagkakaalam ko, sariwa ang isdang ito. At sa itsura ng palengke, mukhang makatarungan naman ang presyo niya. Baka nagkakamali lang po kayo ng dinig. Ang paraan ng pagsasalita nito ay magalang ngunit may diin. Tila nahiya, nag-iba ang mukha ng babae. Nagmamadali siyang nag-iwan ng 1,000 piso sa mesa ni Marikit. Keep the change, padabog niyang sabi bago mabilis na umalis. Naiwang tulala si Marikit. Nakatingin siya sa perang iniwan, pagkatapos ay sa lalaking ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan. Okay ka lang, miss? Tanong nito. Ang mga mata nito ay may kakaibang kinang, malalim at puno ng simpatsya. Hindi agad nakasagot si Marikit. Tumango lang siya, dahan-dahang pinulot ang isa pang isda sa sahig. Nang tumayo siya, hindi niya sinasadyang nagtama ang kanilang mga kamay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Mabilis niyang binawi ang kamay na parabang napaso. Salamat, sir, sabi niya, iniiwasan ang tingin nito. Miguel, pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. Miguel de Villa. Nag-aalangan man, tinanggap ni Marikit ang kamay nito. Marikit po. Marikit Reyes. Ang ngiti ni Miguel ay tila nagbigay-liwanag sa buong palengke. Sa sumunod na oras, tila nakalimutan ni Marikit ang lahat. Nakalimutan niya ang kahihiyan, ang kulang na pambili ng gamot, ang buong mundo. Nagkwentuhan sila.
Bumili si Miguel ng lahat ng natitirang isda ni Marikit at sinabing ipamimigay niya sa mga mangingisda doon. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Doon, sa ilalim ng kahel na langit, nagbukas sila ng puso sa isa't isa. Ikinuwento ni Miguel ang buhay niya sa Maynila, isang gintong kulungan, sabi niya. Puno ng yaman pero kulang sa tunay na kaligayahan, palaging may inaasahan ang kanyang pamilya mula sa kanya. Ikinuwento naman ni Marikit ang simpleng buhay niya sa San Felipe, ang pagmamahal niya sa dagat, at ang kanyang nanay Nena na nag-iisang pamilya niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman ni Marikit na may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang hamak na tinder ng isda, kundi bilang si Marikit. Habang naglalakad sila, may isang batang lalaki na nag-alok sa kanila ng isang pulseras na gawa sa maliliit na sigay. Walang pag-aalinlangan, binili ito ni Miguel. Para sa iyo, sabi niya, habang maingat na isinusuot ang pulseras sa payat na braso ni Marikit. Ang lamig ng mga sigay ay kasabay ng init ng kanyang mga daliri. Para maalala mo na kahit bumalik na ako sa magulo kong mundo, may isang bahagi ng puso ko na maiiwan dito sa San Felipe. Napatingin si Marikit sa kanya, ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis. Pag-asa. Iyon ang salitang biglang pumasok sa isip niya. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Babalik ka na, mahinang tanong niya. Tumango si Miguel at sa isang iglap nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan. Sa katapusan ng linggo. May malaking party sa kumpanya at may mga tungkulin akong kailangang harapin. Ang saya na naramdaman ni Marikit kanina ay unti-unting napalitan ng lungkot. Siyempre. Ano nga ba ang inaasahan niya? Sila ay alon at lungsod, dagat at semento. Magkaiba ang mundo. Ang mga kwentong tulad nito ay laging nagtatapos sa pamamaalam. Hinatid siya ni Miguel sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Bago siya bumaba ng sasakyan, isang mamahaling sasakyan na hindi nababagay sa kanilang eskinita, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Huwag mong isipin na dito nagtatapos, Marikit, sabi niya, ang mga mata niya ay seryoso. Hindi sumagot si Marikit. Ano pa ba ang sasabihin niya? Umalis si Miguel nang walang karagdagang pangako, maliban sa isang pangungusap na iniwan nitong nakabitin sa hangin, kasama ng alikabok mula sa kanyang papalayong sasakyan. Tatawag ako, Marikit. Pangako. Naiwan siyang nakatayo roon, mahigpit na hawak ang pulseras na gawa sa sigay. Pinanood niya ang sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang ito sa dulo ng kalsada. Sa kanyang dibdib, nag-umpugan ang pag-asa at takot. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala sa pangakong iyon, ngunit ang mas malaking bahagi niya ay bumubulong. Sino ba naman siya para tawagan ng isang Miguel de Villa? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng kanyang opisina sa Forbes Park ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Miguel. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa libo-libong ilaw ng syudad na parang mga bituing hindi maabot. Maganda. Perpekto. Ngunit para sa kanya, ang tanawing iyon ay rehas ng isang gintong kulungan. Isang linggo na siyang bumalik sa Maynila, pero ang isip at puso niya ay naiwan sa San Felipe. Ang alat ng hangin, ang tunog ng mga alon, ang amoy ng isda sa palengke at ang ngiti ni Marikit. Naaalala niya ang init ng kamay nito nang una silang magkahawak, ang kislap sa mga mata nito habang nagkukwento tungkol sa dagat. Simple. Totoo. Mga bagay na hindi niya kailanman nakita sa mundong ginagalawan niya. Miguel. Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo de Villa, ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ito sa kanyang opisina nang hindi kumakatok, gaya ng dati. May dala itong isang folder na marahang inilapag sa kanyang mamahaling mesa. Pinag-aralan mo na ba ang proposal ng mga Montenegro? Tanong nito, ang boses ay kalmado pero mabigat, parang utos na binalot sa isang tanong. Hindi sumagot si Miguel. Itinuon niya ang pansin sa isang maliit na frame picture sa kanyang mesa, isang larawan ng dalampasigan ng San Felipe na kinunan niya gamit ang kanyang cellphone. Anak, nakikinig ka ba? May diin sa boses ni Don Ricardo. Ang pagsasanib ng De Villa at Montenegro ang magpapatibay sa ating posisyon. Ito ang kinabukasan ng ating kumpanya. Ng ating pamilya. At kailangan kong pakasalan si Beatrice para mangyari iyon. Walang emosyong sabi ni Miguel, hindi pa rin inaalis ang tingin sa litrato.